Muling nagbalik ang sundalo para daluhan ang kasal ng kanyang dating kasintahan kung saan nakipag-inom pa siya dito. 2 taon na ang nakakaraan simula nang lisanin ni Jasper sakay ng train ang lugar ng kanyang kinalakihan. Naging mabigat man ito sa kanyang puso, ay mas nangibabaw pa rin sa kanya noon ang kanyang pagkakataon na makaserbisyo para sa bansa. At ang tanging magpapaalala na lang sa kanya nito sa ngayon ay ang kanyang paratrooper uniform at isang tattoo nang sa disenyo ng isang parachute sa kanyang balikat. Ang kanyang ina ay matagal nang hinintay ang kanyang pagbabalik. Sa kabila naman ng hirap, higpit at mga delikadong pinagdaraanan ni Jasper, ay nananatili pa rin itong mabuti at tapat na tao kung paano siya pinalaki ng kanyang magulang. Mahal na mahal ni Jasper ang kanyang ina, lalong-lalo na siyempre ang babaeng nais niyang pakasalan na si Amanda. Nagsimula si Jasper at Amanda noon bilang magkababata, kung saan silang dalawa ang palaging magkasama at magkalaro. Sabay din silang nakapag-aral at nakapagtapos ng high school, bago nila aminin ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sa kalagitnaan naman ng biyahe, ay tinanaw muna ni Jasper ang labas sa bintana ng train para tanawin ang mga gusaling tila pamilyar pa sa alaala ng kanyang kabataan. Hanggang sa marating na din at makabalik si Jasper sa kanilang lugar. Agad din naman siyang bumaba ng kanyang sasakyan matapos ito maiparada para tunguhin na ang tahanan ng kanyang ina, kung saan pagtayo niya sa harap ng pintuan nito ay may pagkasabik na rin niyang pinindot ang doorbell. At dito na nga muling nagkita ang mag-ina na hindi na naiwasang mayakap ng mahigpit ang isa't isa, bunga ng labis na pagkasabik. Hindi ka man lang nagsabi sa akin na darating ka, anak. Wag mo na isipin yun, ma. Eto may dala ko para sa'yo. Tugon ni Jasper sa kanyang ina habang inilalabas sa kanyang bag ang magandang tea set na kanyang ireregalo dito. Niyakap naman muli si Jasper ng kanyang ina bilang pasasalamat bago ito ay yaing pumasok sa loob para kumain. Dito na din nabanggit at hinanap ni Jasper ang kanyang fiancé na si Amanda. Pinagtatakhan kasi ni Jasper ang hindi pagsagot ni Amanda ng kanyang mga tawag. Kaya napatanong na ito sa kanyang ina kung ano na ba ang nangyari kay Amanda. Halos hindi naman mapatingin kay Jasper ang kanyang ina nang sabihin nito na nasa maayos naman ang kalagayan ni Amanda, na malamang di umano ay nagiging abala lamang ito sa kanyang exams. Dito na nagtaka si Jasper dahil alam niya at nababasa sa ekspresyon at kilos ng kanyang ina na tila may inililihim ito at ayaw sabihin. Nagsimula na ding ilihis ng ina ni Jasper ang kanilang usapan sa ibang bagay. Matapos magpakabusog at kumain, ay nagpaalam na muna si Jasper para maglakad-lakad muna sa labas. Kaya dali-daling sinuot na nito ang kanyang jacket at lumabas na ng kanilang bahay. Wala namang kaalam-alam ang kanyang ina na papunta na pala si Jasper sa bahay ni Amanda para ito kamustahin. Bago umalis si Jasper noon para sa army, ay napalipat na ng tirahan sila Amanda para na din mapalapit sa universidad kung saan siya nag-aaral. Napag-isipan din na Amanda noon kasama ang ilan niyang kaibigan na umupa ng isang simpleng apartment para sa kanilang mga estudyante. Ito din ang pagkakataon kung kailan nakita ni Jasper si Amanda na maging masaya ng sobra dahil mas magiging malaya na ito sa ilang desisyon na maaari niyang gawin. Si Jasper pa mismo ang tumulong sa kanya na makapaglipat bilang suporta. Pagkatapos ay nag-iwan na si Jasper ng isang pangako kay Amanda na sa muli niyang pagbabalik galing sa serbisyo ay magpapakasal na sila at magsasama habang buhay. Hinagkan pa ni Amanda noon si Jasper dahil sa kaligayahan bago sila tuluyang magkalayo. Nang marating na ni Jasper ang apartment na nilipatan ni Amanda noon, ay agad na itong nag-doorbell. Laking pagtataka naman niya na ang babaeng nagbukas sa kanya ng pinto ay nagsabing 2 buwan na itong naninirahan sa apartment na yon at wala siyang nakikilalang Amanda. Labis namang ikinadismaya ni Jasper ang pangyayari, kaya umalis na din siya agad para tumungo sa isang bar na madalas niyang puntahan noon. Nais niya muna kasing alisin ang mga bagay-bagay na gumugulo sa kanyang isip. Dito umorder na siya ng beer na maiinom, pero bago pa man niya mainom ang beer na iyon, ay biglang may kumulbit sa kanyang balikat. Nilingon niya ito at napagtanto ni Jasper
na ito pala ang kanyang kaibigan na si Paul. Agad namang nagyakapan ng dalawa bago magsalo sa pag-iinuman. Dito na rin nabanggit ni Jasper ang kanyang pagkabagabag sa kung ano na ba ang nangyari kay Amanda. Si Paul naman matapos uminom ay malungkot na tumugon sa kanyang sinabi, Kasi paano ko ba sasabihin to? Si Amanda kasi ay ikakasal na sa isang mayamang lalaki na anak ng isang prosecutor. Hindi ka nagawang mahintay ni Amanda, pare." Nang madinig iyon, ay biglang hinawakan ng mahigpit ni Jasper si Paul sa kwelyo nito at pagalit na nagsalita, "Anong pinagsasabi mo?" Si Paul naman ay hindi na nakipagtalo pa sa kaibigan at nagsabi na lamang na kung hindi siya naniniwala ay pwede niyang patutuhanan iyon sa kanyang sarili. Sabay sinabi na ni Paul kay Jasper ang address kung saan gaganapin ang kasal ni Amanda kinabukasan. Hindi maipaliwanag ni Jasper noon ang kanyang mabigat na nararamdaman. Kaya nagmadali na muna itong umuwi para magkulong sa kanyang kwarto at doon magpalipas ng oras ng mag-isa. Kung saan kinagabihan ay naisipan ni Jasper na kailangang mapatotohanan niya ang lahat sa kanyang sarili. Nais niyang malaman kung totoo nga ba ang balitang sinabi ni Paul sa kanya o hindi. Kinabukasan ay may lungkot nang tinungo ni Jasper ang restaurant kung saan gaganapin ang di umanong kasal ni Amanda. Sa kabila naman ng maraming bisita ay natanaw at nakita pa rin ni Jasper si Amanda. Nakaupo ito suot ang magandang puting gown habang katabi ang isang lalaki na naka-formal light suit na pasimpleng may bumulong pa sa tenga ni Amanda ng mga oras na iyon. Halos mapaatras na si Jasper noon nang biglang mapansin na rin siya ni Amanda na namutla naman sa pagkabigla nang makita nito si Jasper. Isa naman sa mga bisita na naroroon ang bumati sa kanyang pagdating bilang huling panauhin. Kaya binigyan nila si Jasper ng wine para ayain itong makipag-toast sa kanila. Sabay dito na siya inabutan ng mikropono para magsalita patungkol sa bagong kasal. Medyo natagalan si Jasper noon bago tuluyang makapagsalita. Hindi din maiwasan nito ang hindi mapatitig sa kanyang dating kasintahan habang katabi ang bago nitong minamahal. "Kamusta, aking ex-fiancé? Sana ay hindi mo pa ako nakakalimutan. Lalo na yung pangako mo sa akin na ihintayin mo ko para pakasalan ka." Malinaw na naging pahayag ni Jasper na sadyang ikinagulat naman ng mga tao na naroroon. Nagdulot din ito ng biglaang pagbubulungan at tensyon sa kakatapos lamang na kasalan. Matapos iyon, bago umalis ay nagsalita pang muli si Jasper gamit ang mikropono. "Huwag kayong mag-alala, paalis na rin ako. Nais ko lang sana sabihin sa iyo, Amanda, na mahal kita hanggang ngayon." Dito na tuluyang lumisan si Jasper para pumuntang muli sa bar at limutin ang kanyang problema. Doon ay umorder na siya ng isang boteng vodka para inumin. Pero makalipas lamang ang ilang sandali ay nilapitan siya ng isa niyang kakilala na si Mike, isang biker. Sinabayan na rin ni Mike si Jasper sa pag-inom na naging rason rin para makapagkwentuhan ng dalawa patungkol sa masasakit na pinagdaanan nila sa pag-ibig. Kung papaano kapwa sila naloko at ipinagpalit ng kanilang mga minamahal. Walang humpay na nag-inuman ng dalawa para makalimot. Matapos iyon ay nagpumilit pa muna si Jasper na makiangkas muna sa motor ng kanyang kaibigan. Wala namang pagdadalawang isip na pumayag agad si Mike. Kaya agad ay nag-ikot na sila sakay ng motor ni Mike. At dito na nga sila napahamak, bunga ng labis na kalasingan. Hindi kasi sinasadya ni Mike na mapabilis sa kanyang pagmamaneho na naging dahilan sa pagkawalan nila ng balanse at mapabangga ng malakas sa isang poste. Halos mawala ng malay si Jasper ng mga sandaling iyon nang biglang nagbalik sa kanyang isip ang ilang alaala ng nakaraan, kung saan naalala niya ang mga sandali ng kanyang pagkabata, mga sandali kasama ang kanyang ina, at yung unang beses na niregaluhan ni Jasper ng teddy bear si Amanda dati. Naalala niya din ang maasul na kalangitan noong unang beses na nasubukan niyang magparachute. Walang kahit na anumang nararamdaman si Jasper at wala din siyang ibang nadidinig ng mga sandaling iyon hanggang sa tuluyan ng nandilim ang kanyang paningin. Nagising na lamang siya sa isang ospital makalipas ang 3 buwan. Matapos niyang malagay sa koma, bunga ng malalang pinsala na kanyang napagdaanan. Hindi na makakakilos pa si Jasper
at wala na ring pakiramdam ang kanyang katawan. Nahihirapan na rin siyang makapagsalita para sabihin ang kanyang mga pangangailangan. Maigi na lamang at nandoon ang kanyang mga nurse na walang sawang nag-alaga sa kanya sa bawat araw. Napagtanto na rin naman ng doktor ang kanyang paggising na labis nitong ikinatuwa. Dalampasan mo na ang Pasko, iho. February na. Alam na ngayon, malapit na ang tag-init. Makinig ka ng huni ng mga ibon. Damhi ng masarap na sinag ng araw sa umaga. At magpasalamat sa Diyos sa muli mong pagbabalik. May ngiting pahayag ng doktor kay Jasper. Ano na pong nangyari sa kaibigan ko? Maayos na rin siya. Mas malala ang naging tama mo. Mula sa broken spine hanggang sa massive head injury. Sa katunayan ay nakakamanghanga na malinaw pa rin ang alaala mo sa kabila ng nangyari. Malinaw pang pagpapaliwanag nito kay Jasper. Ano ba kasi ang dahilan kung bakit nagmaneho kayo ng lasing ng mga panahong iyon? Tanong ng doktor na nagpaalalang muli kay Jasper patungkol sa nasaksihan niyang kasal ni Amanda. Inamin din naman ni Jasper sa doktor ang dahilan ng lahat. Dito na binuksan ng doktor ang pintuan ng kwarto ni Jasper. Dahil ba sa kanya, kaya mo nagawa yun? Halos matulala si Jasper sa pagkabigla, pero hindi na napigilan nito ang kanyang galit, kaya pinilit nitong makapagsalita ng malakas. Paalisin niyo yan rito. Ano ang ginagawa niyan dito? Pauwiin niyo na yan sa asawa niya. Parang awa niyo na. Dito, nilinaw ng doktor na hindi niya kayang paalisin ang babae na yon na nanatili sa piling ni Jasper at hindi ito iniwan sa bawat araw at gabi ng pagkawala niya ng malay. 3 buwang inalagaan ni Amanda si Jasper matapos nitong makipaghiwalay sa kanyang asawa, 1 linggo pa lamang matapos ang kanilang naging kasal. Lalo na nang malaman ni Amanda noon ang nangyari. Isa akong doktor, hindi ako psychologist, pero alam ko na isang tao lamang na may tunay na pagmamahal ang maaaring makagawa noon. Pero Dok, hindi ko na siya kailangan. Hindi ko na rin kailangan ng kanyang pag-ibig. Maluhaluhang naging tugon ni Jasper. Hindi maiwasan ng mga nurse na naroroon at ng doktor na malungkot sa nangyayari, habang si Amanda naman ay taos-pusong humingi ng kapatawaran sa kanyang nagawa. Alam ko na may nagawa akong pagkakamali at wala ako sa posisyon para ikatwiran ng aking sarili. Sana mabigyan mo naman ako ng pagkakataon na maitama ang lahat. Hindi naman ako humihiling ng kahit na ano sa'yo. Sana lang ay wag mo na akong paalisin. Gusto ko itang tulungan at sa oras na gumaling ka na, pangako hindi mo na ako makikita pang muli. Pero sa ngayon, sana ay hayaan mo muna akong makatulong. May emosyong sambit ni Amanda kay Jasper na hindi na lamang tumugon sa kanyang sinabi. Sa halip ay umiwas na lamang ito ng tingin sa kanya. Doon, marahan na ring iniwan muna ni Amanda si Jasper at makalipas ang halos 1 linggo ay na-discharge na rin siya sa ospital kung saan nakaratay na siya ngayon sa isang wheelchair sa pag-aalaga ng kanyang ina na sinuportahan siya at nanatili sa kanyang tabi sa bawat oras. Ang ina din ni Jasper ang nagpatunay sa pamamalagi ni Amanda sa piling ng kanyang anak noong mga panahong wala itong malay. Gayunpaman ay tila binaliwala lamang ni Jasper ang ginagawang pagdalaw-dalaw sa kanya ni Amanda. Nilibang na lamang ni Jasper ang kanyang sarili sa pagkukumpuni ng ilang bagay gaya ng telepono, computers sa kanilang bahay. Nakahiligan na niya ang magkalikot ng ilang gadgets noon pa man. Rason para magpabili si Jasper sa kanyang ina ng ilan pang tools para sa kanyang pagkukumpuni. Simula noon ay naging abala na si Jasper sa pagkukumpuni ng mga bagay na pagmamayari ng ilan niyang kapitbahay at kaibigan. Pakiramdam niya ay bumabalik siya sa kanyang pagkabata sa tuwing nililibang niya ang kanyang sarili sa ganong bagay. Isang umaga ay nabulabog si Jasper sa kanyang ginagawa dahil sa biglaang pagtunog ng kanyang doorbell. Agad namang tinungo ni Jasper ang kanyang pinto para alamin kung sino iyon. Dito nagulat si Jasper nang makita ang ilang reporters kasama si Amanda na nais daw magkaroon ng isang interview na may kinalaman sa isang matapang na taong may kapansanan. Si Amanda mismo di umano ang nagbanggit nito sa mga reporter na si Jasper ang magandang halimbawa ng kanilang hinahanap. Paano mo nakakayanan ang mga pagsubok sa kabila ng lahat, sir? Tanong ng isang reporter.
Hindi naman maiwasan ni Jasper noon ang mapatitig kay Amanda. Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Hindi ko lang talaga ugali ang mag-isip ng masama, lalo na patungkol sa aking sarili. Ano naman ang gagawin mo kapag nakatayo ka na? Tila nairita naman si Jasper sa naging tanong na yon sa kanya. Naglilibang lang ako bago kayo magsidatingan. Kung ano-ano pa ang tinatanong nyo sa akin na porket ganito ako ay naiiba na ako sa inyo. Dahil ba sa tingin nyo ay mas madami kayong nagagawa kaysa sa isang tulad ko na naka-wheelchair lang? Matapos sabihin niyo ni Jasper ay ito naman ang nagtanong sa isang reporter. Nagawa mo na bang makalipad? Saan po, Sir Plano? May pagtatakhang tanong ng reporter. Hindi mo pa nararanasan ang makalipad? Ako, halos 50 beses na akong tumalon sa kaulapan at dinama ang malakas na hampas ng hangin sa himpapawid. Ang mga reporters ay napahanga naman sa kanyang naging sagot. Napakalakas nyo talaga. Halos kalahating oras ding nakausap ni Jasper ang mga reporters bago sila tuluyang magsialis. Ano ba naman ang problema mo, Amanda? Bakit mo pa dinala ang mga yun dito sa bahay? Wika ni Jasper habang binabalikan ang kanyang naputol na ginagawa. Sana man lang ay sinabihan mo ko tungkol sa bagay na yun. Dagdag pang salita nito kay Amanda. Sinabi rin ni Jasper na ano na lamang ang sasabihin ng ilan niyang kakilala sa mga oras na malaman nila ang kanyang kalagayan. Si Amanda naman ay nangiti na lamang at nagsalita. Alam ko kasi na matutulungan ka nila, lalo na sa mga therapist at pangangailangan mo. Amanda, sa dinami-dami ng taong may kapansanan sa mundo na makakausap nila, paano mo naman nasabi na siguradong ako ang kanilang mapipiling tulungan? Pero sige, salamat na rin sa ginawa mo. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Napangiti naman si Amanda at hinayaan na muna si Jasper sa kanyang ginagawa. Naniniwala si Amanda na ang malakas na pagtitiwala ni Jasper sa kanyang sarili ang siyang magpapagaling sa kanya. Gayon din ang walang sawang pagdarasal at pananampalataya nila sa Diyos. Isang umaga ay dumating na lamang si Amanda kila Jasper, dala ang isang magandang balita. Ayon kay Amanda, isa sa mga kaklase nila ngayon na nagtatrabaho na sa isang klinik ang nag-offer ng libreng spine surgery bilang tulong kay Jasper noong napanood nito sa TV ang kanyang naging interview. Hindi na halos may tago ni Amanda ang ligaya na kanyang nararamdaman, kaya't hindi na nito napigilan pa na mayakap ng mahigpit si Jasper. Wala namang ibang hinihiling si Amanda kundi ang tuluyang paggaling nito at ang kanyang pagpapatawad. Gayunpaman, mas ninais pa rin ni Jasper na mapag-isipan muna ang lahat, kung saan pinakiusapan muna niya si Amanda na wag na lamang munang magpakita sa kanya at hintayin na lamang na siya mismo ang gumawa ng paraan para makausap ito. Sumang-ayon naman si Amanda, kaya't bumalik na muna ito sa kanila at hinayaan na lamang si Jasper sa kanyang kagustuhan. Pero lumipas na ang ilang araw, linggo at buwan ay wala pa ring tawag o kahit anumang natatanggap si Amanda mula kay Jasper na nagbibigay sa kanya ng labis na pag-aalala. Hindi niya alam kung tumuloy ba ito sa operasyon na yon o hindi, kaya't naisipan ni Amanda na dalawin muli ito kinabukasan. Doon, matapos bumili sa supermarket si Amanda ng makakain para iregalo sa ina ni Jasper, ay mag-isa na itong pumunta sa kanilang bahay. Pero nung malapit na siya sa pinto, ay hindi niya inaasahang mabutas ang plastik na kanyang daladala, dahilan para magsitapon ang lahat ng prutas na nilalaman nito. Agad niya naman itong dilampot at laking gulat niya nang may kamay na biglang tumakip sa kanyang mga mata. Agad naman niya itong nilingon at nagulat siyang ito ay walang iba kundi si Jasper. Nakatayo na ito at wala na sa kanyang wheelchair. Nasaan na yung wheelchair mo? Pinamigay ko na. Hindi ko na kailangan eh. Mabilis na tapos ang operasyon at mabilis din naman akong nakarecover sa aking therapy. Kaya hindi ko na ipinaalam sa'yo bilang sorpresa. May ngiting pagpapaliwanag ni Jasper, sabay yakap nito kay Amanda. Bukod doon ay may inilabas din itong isang regalo. Eto ibibigay ko sana sa'yo to nung araw na umuwi ako. Kaso kasal mo pa noon kinabukasan. Maigi na lamang at pinagbigyan pa ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Wala namang ibang hinangad noon si Jasper kundi ang mapakasalan si Amanda,
kaya sadyang nasaktan ito sa nangyari. Ang regalo na yon ay isang maliit na velvet box na naglalaman ng isang diamond ring na agad din naman niyang isinuot sa daliri ni Amanda habang nakaluhod. Sabay tinanong niya ito kung nais ba siya nitong pakasalan. Halos maiyak si Amanda sa kanyang nadinig at walang pagdadalawang isip ito na sumang-ayon. Dito hinagka ng dalawa ang isa't isa at ng mga sandaling iyon ay nasaksihan din ng ina ni Jasper na natutuwa din at naliligayahan sa kanyang nakikita. Dito nagsimula ng maging maayos ang kanilang buhay kung saan isang taon ang makalipas ay biniyayaan na rin sila ng isang anak. Dahilan para matupad na ni Jasper ang isa sa kanyang mga pangarap na magkaroon ng masagana at masayang pamilya na napupuno ng pagmamahalan. Ito ay istorya ng dalawang taong nag-iibigan na kahit napaharap man sa kanya-kanya nilang pagsubok at suliranin sa buhay, ay hindi pa rin nagawang makalimutan ang isa't isa, ano't ano pa man ang mangyari.